Ako nga pala si Matt, 32 years old na po, from Tondo, Manila. Yes, hello. Good morning, good afternoon, good evening. So ako pala si Anthony Louie David, pero kilala ko bilang Kuya Louie. So ako ay 40 years old at nakatira sa Binyan, Laguna. Actually, simpleng tao lang naman talaga ako. No? Gusto ko lang makapagtapos ng pag-aaral, tapos gusto ko lang makatulong sa pamilya. Pero dumating sa punto na yung kaibigan ko, parang sinali niya ako sa isang clan. Uso pa yung clan nun no? Nung mga LGBT community na clan. So sinali niya ako, tapos doon, may isang ka-member na kinukulit ako, as in nag-PPM siya. Hanggang sa na-meet ko siya, ang pangalan niya, tawagin na rin natin pangalang Dario. No? So first 2 to 3 years namin, sexually active talaga kami. Hanggang sa dumating sa punto na kapag siguro talaga tumatagal ang relasyon, parang companionship na lang, di ba? Tapos January, tandang-tanda ko yon. Pinuntahan ko siya sa bahay nila sa Bacoor, Cavite, hanggang sa inatake siya ng heartburn. Nung simula, akala namin heartburn lang. Hanggang sa unti-unti, habang tumatagal, pabalik-balik yung nahihirapan siyang huminga at yung pangangayayat. Hanggang sa hindi na namin kinaya, tinakbo namin siya sa PGH at na-confine siya. Lahat ng laboratories and mga lab results negative. Hanggang sa sinabi ng doctor na kailangan niya mag-undergo ng HIV test. So, makalipas ang 3 linggo, lumabas ang resulta. Nagpositibo siya sa HIV. At hindi lang yun. Nasa condition na rin siya ng AIDS. Ang masaklap nga doon, may mga opportunistic infection siya tulad ng pneumonia at tuberculosis. So June 3, 2013, yung nagpa-test ako, lumabas July 2, 2013. 1 month, eksakto. Pagbasa ko ng confirmatory ko, positive. Hanggang sa habang tumatagal, inaalaga ko si Dario. Nahawa naman niya ako ng tuberculosis. Tanda ko noon, ang CD4 ko, 240. Si Dario, nasa 24 na lang. So parang, wala talaga akong alam patungkol sa HIV. Paano mababuhay ang taong may HIV? Basta ang alam ko, alagaan ko si Dario. Makalipas ng ilang buwan, tanda ko yung September 26. Habang ako ay nagpapagamot sa bahay namin ng tuberculosis, namatay si Dario. Yung mga panahon yon, wala akong malapitan. Kasi kahit pamilya ko, hindi nila alam na may HIV ako. Yung panahon naman na nagagamot ako ng TV, ang saklap, no? Nagkaroon pa ako ng allergy sa gamot. Rifampicin yata yon. Halos nagko-collapse ako every time iinom ako ng TB meds ko. Yung nawala si Dario, siguro nakalimutan kong may HIV ako. Well, hindi ko naman pinabayaan yung sarili ko, pero mas nagtuon ako dun sa pain na naramdaman ko nung nawala si Dario. Simula noon, yun yung naging motivation ko. Nagsimula akong maging motivational speaker sa mga universities. Ang gusto ko lang ibahagi ang love story namin ni Dario. Na talagang may unconditional love talaga sa usaping lalaki sa lalaki. Hanggang sa doon ako na-discover ng QC Health. Doon nag-start yung journey ko as HIV counselor. Yung totoo, mahirap. Mahirap uminom ng ARV. Lalo na yung unang gamot ko. Well, until now, yung pa rin naman yung gamot ko, yung LTE, Lamubudin, Tenofovir, tsaka Efavirenz. Ito yung 3-in-1 na. Yes, yung 3-in-1. Kasi yung panahon dati, di ba, tigitigis ang tableta pa. Gabi-gabi nga, pag nainom ako ng gamot, nagdarasal ako, hindi ko alam kung gigising pa ba ako o hindi na. Hanggang sa na-tolerate na ng katawan ko yung ARV. Siguro maswerte pa rin ako kasi yung first year ko na diagnose, nabigyan ako ng viral load count at undetectable agad ako. Kaya mas naengganyo ako at mas na-motivate na uminom ng gamot. Kasi effective pala ang gamot. At simula na diagnose ako at uminom ako ng antiretroviral drugs, wala akong nararamdaman. Hanggang sa may nag-pop up sa cellphone ko. Si Matt. Nag-pop up siya, tapos may picture. Payat pa siya noon. Naka-topless, nakatingin sa salamin. Sabi ko, biglang nag-pop up sa pugo. God, ito na ba yung sign? Siyempre, si Kuya Louie, humarot, nag-like, nag-message ng hi. Sabi ko, jackpot ako kasi foreigner, kasi mukhang Hapon. Hindi naman ako makikipagrelasyon. Kasi paano ko sasabihin na may HIV ako?
habol ko lang sex. Tapos sabi ko sa kanya, may nangyari sa amin, and then sabi ko sa kanya, Matt, may paparinig ako sa'yo. So inopen ko yung cellphone ko, nakasave doon yung video na feature ako sa isang radio station, pinarinig ko sa kanya. Kinakabahan ako. Yung takot ko na, ano kaya magiging reaction ni Matt? Baka magalit, suntukin ako, magwala, kasi bakit ngayon mo lang sinabi after natin mag-sex? Yun yung takot ko eh. Tapos, yung nalaman niya, alam ko tapos na, bigla niya ako niyakap. Tsaka sabi ko, hindi naman kita mahal. Bago pa lang tayo, sex lang ang habol ko. Pero, tumatak sa isip ko yung huling sinabi niya sa akin nung gabi. Sabi niya, kahit hindi mo ako mahal, at hindi mo ako kayang mahalin, hayaan mong mahalin kita. Para sa akin, kasi parang normal na lang siya. Kung ba hindi siya, kasi 2012 pa lang, nagiging advocate na rin ako ng HIV. Lagi ako nagpapatest sa Love Yourself. So, hindi na siya bago sa akin para katakutan ko or pandirian ko. So, nung nalaman ko yung status niya, mas lalo ko siya minahal kasi napakinggan ko kung gaano niya kamahal si Dario. Which is yun yung hinahanap ko sa magiging partner ko sana. Kaya nga nabuo yung motto ko in life na don't find your true love. Instead, find your true happiness. Then, let the happiness build the love. Tapos, tatagal ng ganito na may magmamahal sa akin. Iniisip ko nga minsan na parang hawa na lang ba talaga o mahal ba talaga ako nito. Pero, pinatunayan niya yun eh. Kasi every time magtatali kami, wala ako nakikitang takot sa mata niya kung mahahawa siya o hindi. Nagpo-post po ako ng prep para mag-i-aware din po yung ibang tao na pwede silang magkaroon ng protection, pwede silang makipag-sex ng walang condom, basta may prep sila. Kasi ang prep kasi ay iniiwasan nito na makapasok si HIV sa katawan natin. Katulad namin dalawa ni Louie, for almost 9 years namin dalawa, still negative pa rin ako. Dahil sa prep pa din. Ininom ko po yung prep, daily po siya. Kasabay po ng gamot niya, ng ARV niya. Kumbaga, parang sinasamaan ko po siya sa pag-inom niya ng gamot. Sinasabi ko rin sa kanya na mag-daily ka na lang. Kasi, minsan, di ba, pag event-driven, yung 2+1+1, dapat may oras. So, nagde-daily siya kasi minsan bigla kami magkikita, minsan may mangyayari sa amin, minsan wala. So, better, mas, para sa akin, no, parang, mas okay kung magde-daily siya, lalo na ang partner niya ay may HIV. Hindi naman porket undetectable ako ngayon, sa susunod, undetectable pa rin ako, no? At depende sa availability ng cartridges for viral load. So, minsan, hindi ka nakakapag-viral load, malay mo ba kung undetected ka o hindi. Nauunawaan ko naman sa simula, na hindi ganun kadaling mabuhay na may HIV. So, usaping pamilya, usaping financial, sa trabaho, sa school, lalo na sa usaping love life, di ba? Usaping sex. Pero, as long as alam mo yung pinagdadaanan mo, wala naman ako sinabing tanggapin mo, kahit ako tatanungin nyo, hindi ko naman tanggap pa na may HIV ako, pero bakit ba nakakapag-move forward si Kuya Louie? Siguro lahat ng fears ko, o yung pain na pinagdaanan ko, pinalitan ko na excitement. Mas na-excite ako ngayon sa araw-araw na nabubuhay ako, no? Lalo na kung alam kong protektado ako, lalo na kung alam kong safe ako, at hindi ako makakapanghawa. So, as long as may antiretroviral drugs, napapanatili ko yung kalusugan kong undetectable. So, hindi ako natatakot magmahal, makipagtalik sa taong mahal ko, kasi alam ko na hindi na ako nakakahawa. Kasi, untransmittable na yung virus sa katawan ko. Kaya, huwag silang matakot. Iba na kasi yung may alam. Magpunta lang sila sa mga social hygiene facility, sa mga NGOs clinic, private clinics. Andyan ang Love Yourself, ang My Hub Cares, kung gusto nila ng confidential and private. Diba? At saka, gumawa kami ni Matt ng channel sa YouTube, PLHIV Diaries, para ipakita sa mga kapwa ko, person living with HIV, na there's life after diagnosis. Diba? Na hindi hadlang ang pagkakaroon ng HIV para hindi mabuhay kagaya ng mga taong walang HIV. Hindi kagaya ng mga taong normal, kasi hindi naman kami abnormal. Sabi ko nga, always choose to be happy. No?
#kaka. Ibig sabihin, kahit may HIV ako, basta undetectable ka, hindi ako matatakot makipagtalik at magmahal ng kagaya ni Matt. Kasi alam ko, undetectable ako at untransmittable na yung virus sa katawan ko. Kaya #kaka. Yun po, bali ang magiging process po kasi ng sa pag-take ng PrEP, kailangan niyo po muna magpa-test. Once po na negative po kayo, reactive kayo sa HIV, saka po nila i-offer sa inyo yung PrEP kapag eligible po kayo. Kapag okay naman po, meron tayong dalawang klase ng pag-take ng PrEP daily tsaka event-driven. Para sa akin, mas okay na daily. Para mas protected pa rin tayo. Para kapag may mabiglaang sabak, at least protected pa rin. Tsaka wag sila matakot na makakilala ng tao may HIV. At may mga trained counselors and case managers tayo naggagabay at magmo-monitor at magpapaliwanag sa kanila kung ano ba yung kahalagahan ng PrEP. No? At wala silang babayaran. Free lang. Sa mga private or NGO clinic siguro babayaran mo yung screening, but the PrEP is free. At saka wag tayong, makampante tayo sa PrEP, pero mas doble protection kapag gagamit tayo ng condom at lubricant. Libre lang naman din ito sa mga social hygiene facility. Lalo na tumataas ang cases natin ngayon, hindi lang HIV. May mga STIs tayong ginagamit. Nakakalimutan kasi ng lahat na kapag nag-PrEP ka, akala nila lahat protektado ka. Nakakalimutan natin ng STI. So maganda, nagpe-PrEP ka, nagko-condom and lubricant ka, so double protection. Masasabi ko lang na sa mga kapwa ko, person living with HIV, kapag magmamahal sila ng taong walang HIV, yun lang, paalala lang na hindi tayo lagi ang bida, hindi tayo lagi ang uunawain. Kasi na-realize ko in the past years, habang tumatagal kami ni Matt, lagi kami nag-aaway, gusto ko lagi ako yung sinusuyo, ako yung kinakamusta. Nakakalimutan din natin na mas mahirap sa part niya. Baliktarin natin, hindi ba mas nakaka-proud ang tulad ni Matt na handang isacrifice ang buhay, ang sarili, hindi natatakot na magkaroon ng HIV dahil nagmahal siya ng taong may HIV. Sabay niyong hinaharap, di ba? Yung buhay ninyo, yung problema ninyo, at the same time, dapat sabay niyong pinoprotektahan ng bawat sarili. Para sa mga kapwa ko, person living with HIV, tatlo lang naman po yung sinasabi ko palagi. Una, magtiwala. Magtiwala po kayo sa mga health providers ninyo dahil hindi nila kayo papabayaan. Pangalawa, makinig. Matuto tayo makinig kasi mas alam nila kung paano kayo protektahan, kung paano nyo i-manage ang inyong gamutan. And lastly, sumunod. Kasi mas matutulungan kayo kung tutulungan nyo rin yung mga sarili ninyo. At para naman po sa mga walang HIV, huwag silang matakot magpunta sa social hygiene kasi nandoon din ang mga peer navigator, HIV counselors, doctors, nurses, and case managers para ipaliwanag kung paano nila protektahan yung sarili nila at the same time, mabigyan sila ng mga like PrEP, condom and lubes para mapanitili nilang non-reactive sila kahit na nakikipagtalik sila. Para naman po sa mga gusto ng private and very confidential, open naman po ang Love Yourself at ang My Hub Cares. Ang My Hub Cares po ay open kasi volunteer case manager po ako doon. Open ng Monday hanggang Sunday, especially doon sa mga nagtatrabaho, no? Open hanggang Sunday from 9 a.m. to 12 midnight. So, huwag kayong matakot kasi may batas naman tayo and yung mga health workers natin, trained yan ng confidentiality. Mag-ask lang sila dahil tandaan nyo, iba na ang may alam.